Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 10 dating lokal na terorista nagbalik loob sa Maguindanao del Sur high-powered firearms isinuko. 57 patay, 22 nawawala sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Crew member na si Cadet Kyle Dave Punsalang natagpuan na. Mahigit 7,000 na pulis ikinalat sa Metro Manila para sa Chinese New Year. Dole naglabas ng pay rules. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sumuko ang 10 dating kasapi ng mga lokal na extremist group sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur matapos ang operasyon ng 90th Infantry Battalion Bigkislahi ng Philippine Army kamakailan. Kasabay ng kanilang pagbabalik loob, isinuko rin ng matataas na kagamitang pandigma, kabilang ang 2 60mm mortar at iba pang armas, isang malinaw na pagtalikod sa armadong pakikibaka. Ayon sa militar, napagtanto ng mga sumuko na walang patutunguhan ng karahasan at mas piniling yakapin ng kapayapaan. Formal silang iniharap kay Edgar L. Catu, commander ng 601st Brigade, at tumanggap ng tulong pinansyal, kabuhayan at relief assistance mula sa BARM at mga lokal na pamahalaan bilang bahagi ng reintegration. Giit ni Jose Vladimir Cagara, commander ng Joint Task Force Central at 6th ID, patunay ito ng bisa ng whole-of-nation approach laban sa terorismo. Hinikayat niya ang natitirang armado na sumuko at mamuhay ng mapayapa para sa seguridad ng komunidad at kinabukasan ng kanilang pamilya. Umakyat na sa 57 ang nasawi sa trahedya ng MV Trisha Kirsten 3 matapos makarecover ng 3 bangkay ang Philippine Coast Guard o PCG sa karagatang sakop ng Baluk-Baluk Island, Basilan nitong February 15. May 293 na ang nailigtas habang 22 ang nananatiling nawawala ayon sa pinagsamang beripikasyon ng mga ahensya at pamilya ng biktima. Kinumpirma rin kahapon ang pagkakakilanlan ng isa sa mga nasawi, si Kyle Dave Punsalang, isang crew member matapos ang 20 araw na paghahanap. Naging sentro ng damdamin ng publiko ang kanyang huling mensahe bago ang sakuna. Patuloy ang operasyon ng search and recovery habang nananawagan ng mga kaanak ng ganap na hustisya at mas mahigpit na pananagutan upang hindi na maulit ang ganitong trahedya sa karagatan. Nagpakalat ng 7,179 na mga pulis ang Philippine National Police o PNP sa buong Metro Manila bilang paghahanda sa Chinese New Year ngayong February 17, Martes. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ipinatutupad ang maximum police presence lalo na sa Binondo, Manila at iba pang high traffic zones upang pigilan ang krimen at bantayan ng malalaking pagtitipon. Kasabay nito, naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng Labor Advisory para sa Special Non-Working Day. Umiiral ang no work, no pay, ngunit may 30% dagdag sahod sa mga papasok at 50% kung tatapat sa rest day. Suspendido rin ang number coding scheme. Nagbabala naman ang otoridad ng matinding trapiko sa Chinatown areas habang naglatag ng police assistance desks, intelligence monitoring at traffic management measures upang masiguro ang ligtas, maayos at mapayapang pagdiriwang ng publiko. Para sa Kilat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.